Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento kung saan ang bawat patak ng ulan ay nagtatago ng isang bangungot? Sa gitna ng makulimlim na kalangitan ng Makati, may mga sekretong unti-unting magbubukas na magdadala sa atin sa isang nakakakilabot na paglalakbay. Sa kapehang pinagtagpuan ng dalawang kaluluwa, isang hindi inaasahang kaba ang mag-uumpisa ng isang serye ng mga pangyayaring magpapatanong sa inyo hanggang saan aabot ang paghahanap sa katotohanan. Samahan niyo ako at alamin natin kung paano nagiging totoo ang mga bangungot sa isang gabi ng takot at paghihigante na hindi madaling kalimutan. Sa gitna ng kaguluhan ng trapiko at patak ng ulan sa Maynila, nagmamadaling naglakad si Adrian papunta sa isang kilalang coffee shop sa Makati. Bitbit ang kanyang payong, tumutulo ang mga patak ng tubig mula rito, na animoy mga luhang nahuhulog sa sahig na marmol. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Clarissa na tila isang estatwang naghihintay sa kanya. Ang kanyang mga matang parang may itinatagong misteryo at ang kanyang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap sila, hindi mapakali si Adrian sa kilos ni Clarissa. May kakaiba sa kanyang mga iwas ng tingin at sa lamig ng kanyang palad tuwing magkakadaiti ang kanilang mga kamay. Hindi maipaliwanag ni Adrian ang kaba na kanyang nararamdaman, kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang kanilang abort code na may emergency sa bahay, kailangan ko nang umalis. Ngunit sa isang iglap, habang tinatype niya ito sa kanyang telepono, hindi niya namalayang nasilayan ito ni Clarissa. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Clarissa ang lihim nilang sistema? Nagising si Adrian sa isang madilim at malamig na silid. Ang patak ng tubig mula sa tumutulong kisame ay parang metronomo sa kanyang bangungot. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuang metal. At sa tabi niya, si Leo, na puno ng pasa at sugat, ay pilit inaabot ang kanyang kamay, ngunit bigo silang magdampi ng daliri. Biglang pumasok si Clarissa at Marco, ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit at sakit. Walang preno ang kanilang mga salita habang ibinunyag nila ang kanilang hinanakit dahil sa pagpapakamatay ng kanilang kapatid na si Sofia, na dala ng masakit na karanasan sa isang date kay Adrian. Ang sigawan at sumbatan ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng abandonadong gusali, habang inihayag nila ang kanilang maitim na balak na paghihiganti. Paano kaya haharapin ni Adrian ang galit ni Clarissa at Marco? Ang paghihiganti ay malapit ng maganap, at ang dilim ay unti-unting nilalamon ng lahat ng pag-asa. Ano ang kahihinatnan ng gabing ito ng bangungot? Sa harap ng naghihingalong si Leo, hindi napigilan ni Marco ang kanyang galit. Walang habas niyang hinampas si Leo gamit ang isang malaking tubo ng bakal. Ang nakakakilabot na tunog ng metal na tumatama sa laman ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit at pighati. Nakagapos at walang magawa, si Adrian ay napuno ng matinding takot at pagsisisi. Ang kanyang mga luha ay halo ng pawis at dugo, tumatagaktak sa kanyang pisngi habang sumisigaw siya para sa awa. Tama na, maawa ka, ang paulit-ulit niyang sigaw, ngunit tila bingi si Marco sa kanyang mga pagmamakaawa. Habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, naramdaman ni Adrian ang malamig na kamay na humaplos sa kanyang mukha. Ang huling bagay na narinig niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan ay ang pangalan ni Sofia, binibigkas na may hinanakit. Sofia, Sofia. Ang bulong na nag-echo sa kanyang ulo, isang pangalan na magiging sumpa sa kanyang buhay. Ano ang kahihinatnan ni Adrian pagkatapos ng gabing ito ng lagim? Makakatakas pa kaya siya sa bangungot na ito? Nagising si Adrian na nakabalot sa kanyang kumot, basang-basa sa pawis na tila ba galing sa isang matinding bangungot. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw, at ang kanyang isipan ay nagtatanong kung paano siya nakabalik sa kanyang kwarto.
Tumayo siya mula sa kanyang kama. Ang bawat kilos ay puno ng sakit mula sa mga pasa at sugat na kumalat sa kanyang katawan. Patunay ang mga ito na hindi lamang panaginip ang kanyang pinagdaanan. Habang naglalakad siya papunta sa salamin, napansin niya ang mga kalendaryo at orasan na nagpapakita na ilang araw na pala ang lumipas mula ng gabing iyon. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tanong ang hindi niya mawari ang sagot. Paano siya nakatakas mula sa kamay ng kanyang mga bihag at ano na ang nangyari kay Leo? Ang mga sagot ay maaaring mas nakakakilabot pa sa kanyang mga naranasan. Ang misteryo ay lalong lumalim at ang susunod na hakbang ni Adrian ay maaaring magbunyag ng mga kasagutan na hindi niya inaasahan. Ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang kwarto? Sa istasyon ng pulisya, nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang isa-isang inilatag ang kanyang karanasan. Ganito po ang nangyari, panimula niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng takot. Nakikinig ang mga pulis, sumusulat, ngunit sa kanilang mga mata ay bakas ang pagdududa. Walang tigil ang kanyang salaysay, umaasang may maniniwala sa kanyang kwento. Subalit kahit anong pilit ni Adrian, tila ba walang bakas ni Clarissa at Marco na mahagilap. Ang pangalan ni Sofia parang isang multong walang mukha o record sa mundong ito. Lalong naging komplikado ang lahat nang malaman niyang pati si Leo, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nawawala rin. Parang bulas siyang naglaho, sabi ng isang pulis. Naramdaman ni Adrian na lalo siyang nalulunod sa misteryo na bumabalot sa kanyang buhay. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Adrian? Ngayong siya ay nag-iisa na lamang sa gitna ng dilim at mga tanong na walang kasagutan. Mag-isa sa kanyang apartment, nakaupo si Adrian sa isang sulok. Ang mga matay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang dilim ng gabi ay sumasalamin sa kanyang kaluluwa habang ang mga alaala ng nakaraan ay walang tigil na bumabagabag sa kanya. Ang mga sigaw ni Sofia, ang duguang mukha ni Leo, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, parang bangungot na ayaw magpaalam. Sa bawat gabing lumilipas, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga pangyayaring iyon. Hindi na siya makapagtrabaho, hindi makakakain, hindi rin makatulog. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga bangungot na walang katapusan. Ang dating masiglang si Adrian, ngayoy tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Sa huli, mag-isa at walang kasagutan, nagtatanong si Adrian sa sarili, totoo ba ang lahat ng ito o isa lamang itong masamang panaginip? Ang tanong na ito ang naging pinakamalaking bangungot na hindi niya masagot. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari? Ang kasagutan ay nagtatago sa kadiliman, naghihintay na matuklasan. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan at minsan ang bangungot ay maaaring maging totoo. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ang susunod na patak ng ulan ay magdala ng bangungot sa iyong pintuan. Hanggang sa muli mga ka-creepy.